Hello Melgoers all over the world! Maniniwala ba kayo na itong munting paraiso na to ay 3 to 5 minutes away lang sa mainland ng Camiguin? Yes! Nandito tayo sa famous White Island ng Camiguin! So ipapakita namin sa inyo magkano ba expenses kapag magdi-day tour kayo dito. And ano ba yung madadatnan ninyo? Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung gagamit naman po kayo ng Klook, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% at discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Good morning! Ano yung sasabihin? It's super early in the morning. Guys, 5:30 pa lang ng umaga. Pero grabe, ang liwanag na. Actually, nagulat din kami kahapon doon sa may Cagayan de Oro. Mga 5:15 pa lang maliwanag na. Parang hindi na natin maaabutan yung sunrise. Gusto pa naman sana namin doon magsa-sunrise sa may White Island. So ayun, binasa ko na talaga, White Island pa lang ang tawag doon. Kasi itong sa Enso, binabardagol akong aga-aga. Kasi tuwing daw, maaga daw kami umaalis, ang lagi ko daw sinasabi, ay, Super early in the morning. super early in the morning. Nakakaloka. So ito nga pala, ngayon, napag-decide namin na wag na pala kaming maki-share sa may bangka. Di ba nga sabi namin sa inyo, kapag nakipag-share kayo, ang aga naman ng langaw. Nilalangaw na ako. Kapag nakipag-share kasi kayo, mas makakatipid kasi 550 lang, 4 na kayo. But the problem is, paano nga naman yung pauwi? Paano kung halimbawa mga 8 AM pa lang gusto na namin umuwi, tapos sila gusto pa pala nila doon magtagal, or baliktad naman gusto pa namin doon magtagal, tapos sila naman gusto na nilang umuwi. So mahirap nga pala. So wag na lang para hindi nakakahiya, walang maging issue. So sosolohin lang natin, 550 lang naman guys. Sulit na yun. So tara na. This time, excited na kami ipakita siya sa inyo. Kasi noong una namin siyang nakita before, talagang na-amazed kami. And imagine ang hindi ko kasi maintindihan, ano lang siya, mga 3 to 5 minutes lang siya na boat ride. Tapos, White Island na White Island talaga siya. Nagaling ka dito sa may pinaka-mainland na yung buhangin ay kulay black. Ganun talaga siya. So tara na, ayan ang dami ng tao. So for sure dito, meron kayo makaka-share kung gusto niyo talaga magtipid. Pero yun nga, consider nyo nga yung oras. Kasi paano nga, di ba, kung hindi na kayo magkasabay pa uwi. Kasi maghihintayan talaga kayo eh. So ayan guys, ang dami ng tao. Magpaparegister lang kayo dito. And then, dito na tayo magbabayad. Ito siya. So, dito sa window na to, magbabayad na kayo ng boat ride, which is 550 pesos. Tapos, dito naman, yung pinaka-docking area. So, dito kayo pupunta kapag meron na kayong bangka. So, ang dami niyang bangkang nakapila, guys. Hindi kayo mauubusan. Ayan siya. O, di ba? Ang daming naghihintay. Bukod dun sa may 550 per bangka, na good for 4 lang pala yun, hindi kayo pwedeng lumagpas. Meron pang user's fee. Tapos, alam niyo naman kami, chosera. Tinatanong namin, ano po yung ibig sabihin ng user's fee? Hindi ma-explain. Ako na yung nagbigay ng pangalan doon sa user's fee. Sabi ko, environmental fee, yun na lang. Para tapos na. So, ayun. So, per head yung user's fee na 50 pesos. So, ang binayaran namin ni Enzo ay 550 pesos. Dalawa na kami. And then, plus 100 pesos. So, 650 total. Waiting na lang tayo sa ating bangka. Actually, mas marami ngayong tao kaysa nung unang pumunta kami dito. Tsaka nung una kasi pumunta kami dito, parang pagkabukas pa lang, nandito na kami, mga 5:30 pa lang. Kasi that time, diretso kami doon sa may resort, sa may Paras. So guys, ito na yung bangka natin. Pero bago tayo sumakay, papakita ko lang sa inyo. Ito yung sinasabi namin kanina. Ito yung sands dito guys. So ayan black na black siya. Tapos meron naman ditong mga stones. So inassume ko lang na lahat to galing sa volcano. And then, ayan pagtawid nyo lang doon, mga 3 to 5 minutes, nandoon na yung White Island. So tara na. So, sasakay na tayo guys. Tara, let's. Naku, Diyos ko Lord. Thank you po. Good morning. Ayan. So guys, syempre for our safety, kailangan natin magsuot ng
life vest or life jacket. Si Enzo takot magutom, nagbaon siya ng pandesal. Di ba? Magpapandesal tayo sa may White Island. O, hindi na siya nakatiis, dito pa lang kumain na siya. Maandar na tayo and look at that view. So ito ba naman yung view mo araw-araw, di ba? Ganda. Mio, parang pagigantes to ang alon. Actually hindi naman maalon kasi maliit siguro yung bangka. Kaya ganito. And just like that guys, nandito na tayo sa may White Island. So wala pa siyang 5 minutes, nandito na tayo. Ganda! Look at this view! Ganda guys, oh! Mountains! Tapos, meron ditong dagat. Tapos ito, nandito yung parang island slash na para na rin siyang, ano nga tawag doon? Sandbar. Ayun guys, oh, yung malayong yon, nagbumuka siyang sandbar. Guys, ito na! Siyempre, laging ginagawa ni Enzo, kukuha yan ng buhangin. For sure, ipapakita sa inyo kung gaano ka-white. Ayan, oh. White sand na talaga siya. Pero ayan, hindi siya masyadong pino. Kasi una, basa naman kasi yan. Oo. Pero white na white din yan, lalo na mamaya pag sumikat na yung araw. Ayan yung itsura niya. Oh. Pero this time, ang daming tao. Noong una kami rito pumunta, na solo talaga namin to eh. Ganda! Kung inaakala ninyo, nasa Boracay lang merong algae season, nagkakamali kayo. Ayan oh, 'di ba? Malumot din siya. As in, itong kakapal ng lumot. Ayan oh. Hindi talaga siya tinatanggal. Unlike sa may Boracay, kahit papaano tinatanggal pa. Pero ito yun, napaka-rewarding nito. Ayan oh, ganda nitong mountains na to. And mamaya pag lumayo-layo tayo, ipapakita namin sa inyo, babaeng nakahiga daw yan. Nahanapin natin. Ayan oh, may nakikita kayong mga payong-payong. Tapos, meron din yung parang sapin. So, inaarkila yan ng 300 pesos. Magkasama na siya, set na siya. Pero pwede daw sa pinlang 100 Oo, pwede din daw sa pinlang 100 pesos. So, ayan. Kasi naked island talaga to guys. As in, wala ritong puno. Guys, ito na yung sinasabi namin sa inyo na ito, nagmumukha na siyang sandbar. Actually, parang gano'n naman kasi itsura niya. Para talaga siyang sandbar. Pero, ayun nga, ang tawag sa kanya ay White Island. Kasi naman talaga, White Island na sandbar. Ganun na lang, para masaya. And then, ito makikita nyo kaagad yung difference. Ito yung tubig dito. Ayan. Dito sa side na to, maalon yung tubig. Malaki yung alon. Pero, purong-puro yung buhangin. And then, malinaw na yung tubig niya. Ayan o. Malinaw na yung tubig niya. Tapos, dito sa may kabilang banda naman, dito na tayo sa may kabilang banda, lakad tayo dito. Dito naman, napakapayapa naman ng tubig. Kasi, yung hangin at saka yung alo, nandun sa may kabila. So, dito sana masarap maligo. Ayan, ang ganda rin ang tubig dito. So, ayan siya. Tapos dito, mababaw. Guys, lakad tayo doon sa may parang dulo ng sandbar. Doon tayo magpicture. Tsaka doon kasi last time yung nagpicture kami, kitang-kita kasi doon yung babaeng nakahiga. Ipapakita namin sa inyo yung babaeng nakahiga. Lawakan nyo na lang yung imagination ninyo. Ganun lang naman yun. So lakad lang tayo. So maya-maya, actually, yung pagdating siguro to ng mga 7 or 8, malamang maraming tao. Kasi ngayon 6 o'clock pa lang eh. Pero 6 o'clock pero yung araw niya parang pa 8 a.m. na. Tapos, anong oras daw? Ilang oras daw? Tayo maximum 3 hours so pwede tayo magstay dito. Okay, maximum of 3 hours. Pero kapag gusto na daw namin kaagad umalis nang wala pa sa oras, tawag lang daw kami. Kasi nga 3 to 5 minutes lang naman patawid dito. Tsaka pakiramdam ko, yung bangka naman kasi, babalik doon para if ever, makakuha ulit sila ng pasahero. Hindi kayo hihintayin pala dito. Yes, ito may nakita kami mga sea urchins. Ayan o, nakikita nyo ba itong black? Itong black, ayan yung nakakatakot eh. Yung kapag natapakan nyo siya sa may dagat, ayan yung nanunusok. Gumagalaw siya guys, oh. Nakikita nyo ba? So, hinuli daw yan dun sa may malayo-layo. Tapos, ililipat daw dito sa may malapit para daw mabuhay.
Ayan yung sabi ni Kuya. Hi Kuya! Hello po! Thank you po. Guys, look! Dito sa may part na to guys, oh, sobrang lambot na nung buhangin. Ayan, oh, lumulubog na yung paa ko. So, ganun siya. Pero, kapag nilapitan mo kasi siya, guys, hindi siya yung katulad sa may Boracay na, ano siya, purong-puro. Ito, makikita mo siya ng malapitan. Ayun, oh, merong mga bato-bato. Tapos yung buhangin niya din. Tignan natin kung makikita ng camera natin. Ayan, meron siyang ganyan, no. Ano ba tawag dito? Basta, hindi siya yung purong buhangin. Ganyan. Pero white na white yan, guys. Lalo na kapag na sinagan nga yan ng araw. Ayan, malapit na yung araw. And then, guys, ito naman yun. Tignan nyo naman. So rewarding. Look at this view! Woo! Darna! Ito na, guys. Liwanagan natin ang ating mga paningin at buhayin natin ang ating mga imaginations. So, ito daw. Itong part na to, ito daw yung buhok. Ito yung ulo. And then, ito yung pinaka, ano ba tawag doon? Dibdib. Tapos, ito yung tiyan na nakahawak yung kamay. Tapos, ito yung paa. Na-imagine nyo ba? So guys, basta yun na yun. Imagine nyo na lang. Basta yung ano niya, buhok niya ano tawag doon? Nakahaba pa ganun. Tapos yung kamay niya, basta nakaganon. Pero tignan nyo naman, oh, di ba? Pati yung boobsy nakita. And then, sabi daw na Enzo, nakaganon daw. O, di ba? Pati kami, basta lawakan nyo ng imagination nyo. Ito na yung araw, guys. My gosh. Ang ganda, no? Kapag nasisinagan na siya ng araw. Tignan nyo, guys, kung gaano kaputi yung nakikita ninyo, di ba? At totoo yan, guys, ha? Walang camera tricks dyan. Ang ganda! So guys, bukod sa pandesal, ito yung baon namin. Sunscreen. Maliligo na naman tayo ng sunscreen. Diyos ko, kapag sa Pilipinas kasi talaga tayo, guys, no? Kasi di ba puro island sa atin, puro dagat. Grabe talaga. Yung pag-itim ko talaga, as in instant na instant talaga. Nangingitim talaga ako. So kaya kailangan magbaon kayo ng maraming sunscreen. Hindi lang sa pagpapaganda, syempre para mas maging healthy yung skin natin. Charot, bigla naman daw ako naging ano sa skin. Bigla akong naging dermatologist. At eto pa yan, meron pa, eto pa. Etong Belo naman, para naman to sa mukha. Hindi to sponsored ha, pero Belo baka naman. Charot! So ayan, so eto na. After natin mag-sunscreen, malamang umarkila muna tayo ng payong kasi hindi nyo rin naman matatagalan dito ng ganito kainit. Although meron kaming balabal, so yung balabal, higaan na lang siguro namin or uupuan na lang namin para makatipid. Siguro yung payong mga 200 pesos lang para ma-relax lang tayo, di ba? Enjoy lang natin yung view. So, papunta na tayo dito sa may pinakadulo ng sandbar. Pero wag na tayong dumiretso kasi may nagmo-moment. So ayan o, sa kanan, wala kayo ibang makikita kundi karagatan. Tapos balik tayo, dito naman tayo sa left. Ang makikita nyo naman ay ang babaeng nakahiga. Ayan, para mas kita dito yung babaeng nakahiga, umamin kayo. Ayan o, ito yung ulo, mas kita dito. Umamin kayo. So balik na tayo doon guys, kasi nagplano na kami. Nagplano talaga, nakapag-decide na kami na umarkila nga tayo ng payong. Kasi gusto pa namin sana ditong magtagal. Kasi syempre enjoy naman natin. Pero hindi natin siya ma-enjoy at hindi tayo rito magtatagal ng ganito ka-araw. So umarkila na tayo kung 200 pesos, gora na yon. Oo, at saka magpapandesal pa kami guys. Oo, para habang nakaupo tayo, nagpapandesal tayo. Kaya lang baka maghanap ng kape. Actually, nakapagkape na kami. Diyos mio, nakakaloka kasi may mga nagtitinda nga doon, di ba? Di ba, nagbabaon na sila ng ng mga tawag doon, noodles. Oo, may mga cup noodles na sila, ganyan. As in, parang talaga, outing. Ganun talaga siya. Guys, bumalik na tayo dito. Nandito tayo sa malapit na sa may daungan ng bangka. Ayun. Kasi nandito yung nagpapaarkila ng payong. So ayan o, mas marami ng tao guys. Sa isang iglap, wala pang 30 minutes. Ganito ng karami yung tao. Kaya mas maaga, the better. Punta kayo rito ng mga 5:30 pa lang, nandito na dapat kayo. Or I mean kayong kauna-unahan. Kasi 5:30 naman daw, nagsisimula yung biyahe ng bangka. Nakaarkila na tayo ng payong. So dito tayo. Para dito, kaunti pa lang. Ayan. Tapos yung kasunod natin, ayun, medyo malayo-layo pa siya ng kaunti. Kasi doon medyo tabi-tabi na sila. Ito yung pinakadaungan. Nandito yung pinakadaungan. Sa tumatakbo. Wala niya, hindi siya mahagip ng camera. So ayan, ayun yung daungan ng mga bangka. So ayan yung mga naghahatid. And then doon tayo galing guys, oh.
3 to 5 minutes lang. Tapos ganito lang kaganda yung makikita ninyo. And then, ito yung swimming area. Ayan, ang dami na nagsiswimming. Actually, tolerable naman yung alon. Hindi naman siya ganun kalakas. And then dito nga kasi mas pino din yung buhangin. Kaya maganda rito mag-swimming. Ayan. Pero, ang setup ng payong nakatalikod. Kasi nandito nga yung hangin sa may part na to. Ayan siya. Ito sa Enzo. Ang ganda ng outfit ni Enzo. Oh, di ba? Lagi tayong sinisitro ni Enzo. Hindi, charot lang. Ako yung bumibili niyan sa kanya. Oo, ako yung bumibili sa kanya. O, tingnan nyo, supermodel. Kaway ka sa mga fans mo. Uy, may mga fans na magpasalamat ka sa mga fans mo. Teka lang, wala kang mic. Bibigyan kita ng mic, baka magalit yung fans mo. Sabihin, hindi kita pinagsasalita. Ayan, mabash ako. Guys, yun nga pala sa mga concern sa akin. Maraming salamat. Joke lang. Guys, masanay na kayo guys. Kasi ganun taga kami ni Mel. Guys, for almost 12 years na ganun kami. Sanay na kami sa isa't isa. Kailangan talaga mag-explain. Oo, para syempre, parang ano nila, maintindihan nila bakit ay Sa ganun. mga fans mo. Hi guys, thank you. We love you. So, nakita nyo naman kanina, ang presyuhan nito, kapag ka set 300, sa una nating nakita, and then kapag kapayong lang, ay 200. So, eto na ngayon, 150 lang namin siya nakuha. Ikukwento namin sa inyo pag upo ko. Story time muna tayo, mga marites! Dahil settled na tayo, magchismisa na tayo. Charot! Eto, actually, isa rin sa mga, para sa amin na rewarding kapag ka nagbablog kami, yung information talaga. So, ayan, bigla akong sumeryoso. Kasi ano to seryosong information. So, di ba kasi, pagbaba namin kanina doon sa may bangka, meron ka agad mag-a-approach, or kami rin naman, actually, naghanap din naman kami, na meron nagpapaarkila kasi ng payong, at saka nga ng banig, which is 300 pesos. So, ito na ngayon, biglang lumapit sa amin yung lifeguard. Meron pala rito mga lifeguard. And then, sinabi niya na, ay, narinig po namin yung vlog nyo kasi ganito, ganyan. So, parang gusto niya ipabatid na mali yung unang sinabi naming price. Kasi pala guys, yung pala, mga outsider. So, yung mga nagpipresyo ng 300 pesos, mga outsider sila. So, dapat daw, doon kayo lumapit sa may pinaka mga lifeguard. Madali naman daw makikilala. Or, para hindi kayo malito, ito lang guys, nakikita nyo to. Ayan o, meron dito. Ay, yung inaano ng mga lifeguard. Ano ba tawag dyan? Oo, yung high chair na yun. Basta yung pang lifeguard, hindi kayo malilito. Lapit kayo dyan, guys. Ito, one set, 250 lang. And then kapag kapayong, ano lang sila, 150. So, di ba ang mura? So, yun yung sinasabi niya kasi napagalitan na daw last time. Akala kasi nag-overprice sila. Yun pala, yung mga outsider pala yung gumagawa. So, ayan, di ba? So, minsan yung ganitong mga vlog, o hindi lang namin sa amin ha, kaya yung ibang vlog halimbawa, nakakatuwa na ipinapakita yung maganda at saka yung pangit na side. Hindi pwedeng puro maganda lang ipapakita natin kasi nakakatulong din tayo kahit papaano. So, ngayon, ang gagawin ninyo, pagbaba nyo ng bangka, pag kami nag-approach sa inyo, wag na kayo dong makipag-usap. Lapit na lang kaagad kayo dito. Tapos, basta ang presyo, ngayon ay April 14, 2024. Ito yung presyo as of now. 250 one set. And then, 150 kapag kapayong lang. Ang dami ko na namang hanash, pero nakakatulong naman yan. Ngayon, dahil settled na tayo, magpapandesal na tayo. Ayan. Ay, malambot pa rin. May kagat na ni Enzo, guys. Kaloka. Yun nga lang, talagang grabe, di ba? Kapag kapandesal kasi, kape talaga kasi hinahanap eh. Oo, sana pala kahit man lang liver spread, bumili kami. So guys, enjoy natin itong pandesal natin dito while tinitingnan natin yung mga ibang tourists na nagsiswimming. Ang maganda lang dito guys, napakasimpleng pandesal lang nito pero napakaganda ng place. Ito pa lang, di ba? Hindi special yung kinakain natin, pero yung lugar special. Kaya experience natin magiging special. And alam nyo naman, kapag ganitong mga moment, yung mga tahimik, at saka yung mga nakaupo lang kami ganito, dito ako minsan nagiging senti. Kasi naisip ko nga, di ba, sabi namin sa inyo, pangalawa na namin dito, halatang medyo kahit papaano, blessed na tayo. Kasi nung time na yun, tsinaga namin ng walang payong, guys. Kasi nga, whichal budget, di ba? So ngayon, tignan nyo naman. Imagine guys, baka ngayon sabihin nyo, OA naman, 150. O sa 200 lang, hindi sila maka-afford ng payong before. Kasi nga, di ba dati, nung nagbabudget naman kami, hindi naman namin yung kasama sa mga budget namin. So kaya minsan talaga, pag ganito mga moments, doon namin na-feel na, ay, we're so blessed na talaga. Kumakain kami ng pandesal sa White Island at this time, nakapayong na kami. Kasi before, nung pagsikat ng araw, nagmamadali na kami mag-alisan kasi nga, ang init talaga. So yun, nakakasente siya.
So guys, ito yung naiwang alaala sa akin ng Bukidnon. Ito yung sugat ko. And then, ito may sugat din yan, parang napasaan. Tapos, ito pa, sa may tuhod, ayan, nangingitim yan. Halata pa ba? Or talagang hindi na makita kasi maitim ako. At ito yung paa ko, guys. Ito yung ininda ko. Nakita nyo ba yan, guys? Oh, diba? Talagang nagpasa talaga siya. So, iniinda ko yan. Parang mga 2 days na akong umiinom ng alaksan. Ganun talaga. Pero hindi naman 3 beses, pa isa-isa lang. So, may mga times talaga na paika-ika pa rin ako. Pero syempre, for the vlog. Charot! Hindi, syempre para sa inyo din. Gusto kasi namin, syempre, pag namamasyal kami, na-share namin sa inyo yung journey namin. Kaya pipilitin natin. Pinipilit ko na nga sa Ensong mag-vlog eh. Pero ayaw niya pa rin. Guys, this is it. Would you believe? Tumagal kami rito ng lagpas 3 hours. Oo, as in muni-muni lang. Ay, hindi nyo naman paminsan-minsan, dapat nag-slow down din tayo sa dami ng ginagawa natin sa buhay. At sa dami na naman ng pinagsasasabi ko today. So, na-enjoy mo naman? Okay, sobrang enjoy. Oo. Minsan, yung kung kailan wala kang ginagawa, wala kang ganap. Totoo Yun pa yung mas na-enjoy mo. Kasi ayan, katulad niyan, hindi lang naman namin na vlog, napapag-usapan namin yung buhay-buhay. At saka doon natin mas nararamdaman yung vibe. ng isang Yes! Tapos yun nga, doon kayo nagkakaroon ng moment na mag-usap lang, ganyan. Yung mga next plans ninyo na ilalatag nyo. Unlike kapag marami kayong ganap, diba? Parang tuloy-tuloy yung adrenaline. Ayan, katulad sa bukid noon, tuloy-tuloy adrenaline namin. O edi pilay-pilay ako. So tara na, babalik na tayo sa mainland. Camiguin. Guys, pabalik na tayo ng mainland and look at this view. Ganda ng view, no? So ito pa lang, pumunta kayo dito sa Camiguin, ito pa lang sulit na talaga. So try nyo siya kahit once. So yung 550, tapos meron kayong environmental fee na lang na 50 pesos. Sulit na rin siya. Tapos kami, di ba, nagtagal kami ng lagpas 3 hours. May enjoy nyo talaga siya. Ano sabi mo, Bes? And just like that, guys. Sa Enzo Okray, ginagaya yung mga sinasabi ko. Thank you po. Okray itong si Enzo. So, tapos na tayo. So, super na-enjoy namin siya. And then, freshen up lang tayo ng konti. Ito naman tayo sa freshen up. Kala mo, freshen. Tapos, pahinga lang. And then, syempre, gaya nga ng sabi namin sa inyo, hindi namin kayo bibitinin dito sa Camiguin. Pero dito sa episode na to, bibitinin namin kayo. Kasi sa susunod na episode, mag-waterfalls ulit tayo. And then isa pa sa mga pinaka-famous na puntahan dito, yung Sunken Cemetery. Doon, sinuting yung movie ni Judy Ann Santos na Ouija. So doon naman tayo next. So sana po na-enjoy nyo po ito. Or sana na-relax din kayo, katulad ng pagka-relax namin today. At magkita-kita pa tayo sa susunod nating Camiguin Travel Vlogs. Bye everyone!